Warning! May mga tao sa buhay mo na ang baba ng tingin nila sa iyo at susubukan nilang pigilan ka sa iyong mga pangarap mo, sa iyong mga panaginip mo sa buhay. Tatapakan ka sa criticism, sa mga masasakit na salita. Sasabihin nila, ay, hindi mo kaya yan. Ikaw pa. Anong taas naman ng pangarap mo? Hello! They will criticize you. They will push you down, kapatid. Paano ka tutugon sa criticism na yun? No? Yung kanilang panglalait, yung kanilang walang paggalang sa iyo, yung trying to push you down. Ano yung tugon mo? It will spell the difference between tagumpay and pagtalo ng buhay mo. Success or failure, it will depend on your response. May kikwento ko sa inyo na isang paborito kong kwento na to. Lagi kong kinikwento kasi napakaganda. Isang araw, merong isang donkey. At dun sa isang village, merong isang balon na tuyo na at hindi na ginagamit. Ang lalim-lalim ng balon na yon. Nahulog yung donkey dun sa malalim na butas, yung balon. At alam mo, narinig ng mga taga-baryo doon, yung iyak ng donkey, nako. Tapos sumilip sila, nandun na sa ilalim. Tapos na-realize ng mga taga-baryo na yun, naku, mamamatay. Ay, hindi na naman yun pwedeng ihila. Ang lalim. Ang bigat-bigat ng donkey, wala na, mamamatay na to. Tsaka, what can we do? Ilibing na lang natin siya. So, kumuha sila ng lupa, kumuha sila ng mga pala, and they started shoveling soil into the balon, no? Para ilibing na. Kasi wala na talagang pag-asa. Tsaka pag linibing mo, no? At matakpan na rin yung balon para wala nang aksidente na gano'n na mangyayari. So yun ang ginagawa nila. Nagsishovel na sila, nagpapala na sila ng lupa, papasok sa balon. Itong ginagawa ng donkey, pag tinamaan siya ng lupa sa ulo, sa likod, sa balikat, ang gagawin ng donkey, he will shake it off, no? I-shake off lang niya yung lupa. At pagkatapos, he will step up. Kasi may bagong lupa na sa paa niya. So he will step up. Aakyat lang siya ng konti. So shake off, tapos step up. Shake off, step up. Alam mo, tumataas yung donkey. Napansin ng mga tao, ang lapit na ng donkey, umaakyat. And nakaakyat at nakaalis yung donkey galing sa balon. And I love sharing that story kasi ganyan dapat yung ating tugon or response. Pag may mga pumipigil sa atin, pag nagsasabi yung mga tao na hindi mo kaya yan, I love what the donkey did, and that's what we should do, Pag nakakatanggap tayo ng masasakit na salita, tapos ang baba-baba ng tingin ng mga tao sa atin, ang gagawin mo, shake it off, ha? Shake it off. Hindi bahagi ng buhay mo yan. Shake it off. At step up. May mga criticism ang mga tao na baka may katotohanan na you can learn from it. Ha? And improve yourself, di ba? Meron namang mga bahagi ng criticism nila, kasinungalingan. Shake it off. Basta importante, maging maliwanag sa iyo, ito yung pangarap mo, ito yung goal mo sa buhay. So, ano man ang sasabihin ng mga tao, shake it off, gamitin mo, and step up. Go near your goal. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke chapter 18. Ito yung kwento ng isang bulag na naglilimos. Narinig niya, dadaan si Jesus. Bulag. So ang ginawa niya, sigaw na lang na sigaw, Son of David, have mercy on me. Sigaw lang siya. Yung mga tao, nakalagay sa kwento, pinipigilan siya. Shh! Rebuked him, nakalagay. Tapos sinabi niya, be silent, be quiet, yung mga tao. Siguro naiingayan sa kanya, hindi ko alam. Bakit pinipigilan siya? Itong ginawa ng bulag na naglilimos. Sumigaw pa siya ng mas malakas. Ganon dapat tayo, no?
pag merong pumipigil sa atin, ang baba ng tingin nila sa atin, they criticize us, sinasabi nila, give up, sumuko ka na lang, hindi mo kaya yan. Ang gawin mo, itodo mo pa, no? Try more, you know? Ito lang ang aking last advice sa inyo. Kailangan persevering. Ibig sabihin, wag sumuko kasi medyo matagal to. 'Di ba? Balik tayo sa kwento ng donkey. Kaagad-agad ba biglang, uy, akyat na siya sa balon? Hindi. Ang tagal nun. Ang tagal bago umakyat yung donkey. Ganun tayo, you know. Are you willing to have the patience? Patience ang importante. At pasyensya. Kailangan yung sasabihin mo sa sarili mo, matagal to, no? Hindi to overnight. Hindi to biglang, oy, okay na, nakuha ko na yung mga pangarap ko. Taon ang bibilangin mo. I always get confused. Sorry. But that's the sharing I wanna pray for you. Gusto ko I wanna bring you into the presence of God, and I wanna ask God to bless you so that you will have the ability to shake it off and to step up and to reach your dreams. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, naniniwala ako na nandito ka. Lord, i-bless mo yung kaibigan ko. Lord, may mga kaibigan ako ngayon, they feel down. Lord, pati sila, Lord, nakuha na nila yung mga narinig nila from other people at ang baba na rin ng tingin nila sa kanilang sarili. I pray, Father, that you lift them up. Lift them up, Lord God. And I pray, Holy Spirit, come and give them the courage and the confidence and the perseverance and the patience, Lord, to be able to reach the dreams that you have planted in their lives. Oh, Lord, we need you. May we be like that blind beggar who shouts out, Jesus, Jesus, Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat. Thank you for joining me. And nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsasend ng stars. Maraming salamat rin sa mga nagiging supporters through Full Tank sa Facebook. Malapit na po sa YouTube. Thank you, and I will see you tomorrow.